Hello everyone! So, kumusta nga ba sa Explorer 250 version 2 after 4,000 kilometers? So, ito, kasali ito sa isang series natin na every 1,000 kilometers ginagawan ko ng update sa motor na to. Kaya para malalaman nyo kung ano yung nangyayari. Okay ba siya? Worth it ba? Or hindi nga? So, ayan. So, marami akong gustong idagdag dito compared sa aking last video na 2,000 kilometers. So, ayan, marami tayong update ngayon. Meron din ako isang natuklasan na pwede maging deal breaker sa mga bibili ng motor. Pero nasa inyo na to, na sariling opinion nyo na to. If sa tingin nyo deal breaker ba talaga or okay lang siya. Papakita ko yan mamaya sa ating video and let's get right to the video. Okay, first tayo sa mga positive. Okay? So, ang pinakauna talagang question ng marami is, nasira na ba siya? Okay, so as of now, after 4,000 kilometers, never pa akong napatayan nito sa gitna ng kalsada, which is very good. Okay? Hindi pa ako nagtulak nito. Aside from sa tulak, hindi pa ako nakapag-try mag-crank nito. Ayan, even though meron pa din yung crank ko kasi just for emergency purposes, ayan, nandyan pa din yung crank ko. Pero hindi pa ako nag-crank kasi pansin ko, ayan, kahit pa naka-high beam ako, sige, lagyan natin high beam. Ayan, high beam siya. Kahit naka-high beam ako, kaya niya pa rin mag-electric start after 4,000 kilometers. Ayan, no? Goods pa din. Ayun na, yung pandalawa, yung battery natin is, pansin ko, very good pa din yung ating battery na stock. Hindi pa napapalitan yung battery ko na nakalagay dyan. So kahit naka-high beam siya, kaya niya pa din mag-engine switch, no? Which is very good. So hindi masyado akong nagwo-worry niyan, kaya hindi pa ako nakakapag-crank after 4,000 kilometers. Usually, basic maintenance lang talaga mga nagagawa ko nito. Usually, yung, of course, yung magpa-change oil. So meron yung video ko, pwede nyo i-click yan kung gusto nyo mag-guide, ultimate guide para sa maintenance. So basic maintenance pa lang nagagawa ko nito usually. So ayan, hanggang ngayon wala pa ako nakapag-bleeding ng brakes. So far goods na goods pa din naman yung brakes. Wala pa rin problema yung kanyang brake fluid. Change oil siya every 1,000 kilometers. So ngayon kaka 4,000 lang. So ito yung odo natin. Ayan, very saktong sakto. 3,999. Ayan, 1 kilometers na lang para 4,000. And of course, yung lagi nating mini-maintenance talaga napapansin ko talaga is yung kanyang chain kasi medyo lumuluwag. Lalo na kung yung stock, hindi ganun katigas. Even though 520 siya, mas maganda talaga kung bibili kayo ng mas matibay na 520 na kadena para hindi kayo laging nag-maintenance ng inyong kadena, no? Laging lumuluwag pag yung stock, yan, pansin ko. Doon sa akin naman, ako nakapagpalit na ako nito. So wala na akong problema yung lumuluwag ang kadena. So nakapagpalit na kasi ako nito. Yung nagpalit din ako ng engine sprocket. Okay, so goods na goods yan. Pagpasensyahan nyo muna, wala pa akong car wash. So pansin nyo, medyo marumi. Wala pa akong car wash ngayon kasi laging umuulan. So parang sayang din magpapa-car wash ako. Mamaya-mayang gabi, baka uulan na naman, no? So, ano pa ba mga pwede ko masabi sa positive? So yun lang naman. So ayan, of course, pogi pa din. Walang kupas pa din. Ayan, mukhang sports bike. Hello sa dog na nagtitambay dyan habang nagsushoot ako. So ngayon naman, so ano naman yung mga napapansin ko dito after 4,000 kilometers? Ano yung mga ganap? Ano yung mga nangyari dito? So unang-una yung after mga around 3,500 kilometers na yung nagdaan. So napansin ko yung brake light switch. Ito yung brake light switch natin. So after 3,500 kilometers, medyo tumigas to. So pag nagbe-brake kayo dyan, merong switch dyan na parang pinipress. So tumigas siya. So ang nangyayari yan, kahit nagbe-brake ako dito, ang nangyayari walang umiilaw sa ating brake light. Okay? Pero sa ngayon, na-fix ko na to. Okay? So mura lang naman to. Mabibili nyo lang to sa Shopee. Ayan, lalagay ko lang yung link sa description in case na nangyayari din sa inyo yan. Ayan, hindi ko alam kung isolated case ba to, sa akin lang ba or pati meron din sa iba yung ating brake switch na tumitigas. Okay? So around 300 plus lang naman to. So usually naman ito, sa stock lang kasi to, usually naman yung mga tao naman natin, nagpapalit din naman talaga ng brake master. So napapalitan tong buong brake system dito, no? So ayan, kung ayaw nyo magpalit, ayan, ito lang yung na-discover ko na issue. So ayan, easy fix lang naman. So pag once nakabili kayo ng ganito, dalhin nyo lang sa kasa and ayan, palagay nyo. Ayan. So next naman is yung sa muffler natin. Okay? So hindi naman to sa stock to, pero napansin nyo kasi ito, ayan, medyo nagbe-bend siya. So yung nangyari sa muffler ko is hindi siya straight. Ayan, napansin nyo, medyo bend siya. Kasi yung kanyang bracket dito nakalagay. Ayan, itong bracket natin. Medyo na-bend siya pa left. So supposed to be ganito yan, ganyan. Ayan, ganito. So ito dapat straight to, ganyan. So parang na-bend siya pa loob, ganyan. So ang nangyari sa muffler ko, ganito yung itsura niya. Ganyan. Medyo slanted siya. Ayan. So itong bracket na to, ito. Panabend siya sa loob dahil, ayun ko, siguro sa bigat ng muffler siguro, mas mabigat to siya compared sa stock. Pero, I don't know, mukhang mas magaan naman to. Pero still, nabend pa rin yung kanyang bracket even though mas magaan tong muffler na to. Ito na bracket to, specifically. Ayan, medyo na-bend siya. Isa lang kasi yung kanyang metal na film. So ayan, yan yung buong nagsusupport sa ating muffler. So ayan dito nakalagay. Ito kasi wala kasing nakalagay dito. Wala. Kasi
kasi wala nang lalagyan dito eh. So aside from that, ayan na, buong papuntang elbow na agad yan. So sa next naman is napansin ko yung kanyang stock paint at yung kanyang stock na stickers. So hindi masyadong ganun kagandahan talaga. So mukhang sooner or later mukhang kailangan nyo talaga magpapa-repaint, no? So yan ang napapansin ko kasi ito, for example dito. Ayan, kita nyo? Ayan. Yan, maraming gas-gas dito na part. So ayan, naiintindihan ko yung mga iba na gustong pinapa-carbon fiber tong kanilang ganito dito part kasi para ayun, maraming gas-gas kasi dito. So hindi lang siya gas-gas, kasali na din yung paint niya. Actually ito sa paint niya talaga to siya na quality. Kasi napapansin niyo dito sa tangke, wala naman masyadong gas-gas. Ito, clean na clean yung sa tangke, wala talagang gas-gas kahit isa. Pero dito marami. Kasi dito sa plastic, kasi nangyayari nito is pag sobrang naiinitan yung motor nyo, yung paint nyo nagkakaganito. Bumibiak yung paint nyo sa sobrang init. So hindi lang yan dyan nangyari. So yung kaya nasabi ko yung paint niya, kanyang stock stickers, kasi tingnan nito. Ayan. Ayan, nakikita nyo? Ayan, yung kanyang stock stickers niya bumibiak. Ayan, napapansin nyo. Kunyari ito, ito, kakasimula lang yan, lalaki pa yan. Sa sobrang init to, no, lalo na yung weather recently. So kaya siguro feeling ko ngayon lang tong lumabas tong problem na to dahil alam niyo yung panahon ngayon, La Niña. Okay, sunod to yung La Niña. Dahil sa sobrang init kaya to nagkaganito yung kanya stickers. Ayan, sa stickers at hindi lang sa stickers, ayan pati sa paint. So napapansin niyo nandito lang sa taas yung merong biak, sa ilalim wala. Ayan, smooth na smooth yung ilalim. Nandito lang dahil sa heat. Ayan, ang napansin ko din na sa right lang kasi yung lean angle kasi ng pag nakastand yung motor nyo is nandito sa right, diba? Hindi to sa left naman, left ng side ng motor nyo is hindi masyado naiinitan kasi nandito yung lean angle niya. So sa pansin nyo sa kabila, wala talaga. Sobrang linis. Okay? Ayan, meron konti lang. Hindi ganun kadami. Ayan. So, ayan. So, yung mga stock na stickers nyo, stock na paint, ayan, pansin ko. So, dito, nangyayari din yan dito sa likod. Kaya ito, nilagyan ko ng vinyl. And bumibiak din yung paint dito sa likod kasi naiinitan din to masyado. So, ito, ang nakalagay ko dito is lagay vinyl lang to. Red vinyl. Nilagay ko na sticker, basically na pula para mawala lahat yung mga stickers. Dito, seat cowl. Sa mga nagtatanong kung saan ko nakuha itong seat cowl na to, 1925 Garage sa Facebook. Ayan. Ayan yung page name nila. Shout out dyan. Do, so napapansin ko medyo inactive na sila sa Facebook. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. So, try nyo lang PM, no? Malay mo nagbebenta pa rin sila hanggang ngayon. So, ayan. Ito sa last na video ko. So, yung regarding sa dito na sobrahan ko na higpit ng pagpalit ko ng bolts dito. Kasi ito napansin ko, itong bolts na to, nagkumalawang na. Okay? Rusty na siya after ilang kilometers. So, ayan, napalitan ko na din. Nasali ko na din sa previous video ko, no? So, ito naman, sariling kasalanan ko to. Medyo nasobrahan ko ng higpit tong screw na to, itong bolt na to. So, nangyari yan, medyo nagkabiak, no? So, ayan, nasabi ko din yan sa previous video ko na dahil itong motor na to, isa to sa cost cutting, siguro napansin ko is yung kanyang fairings is medyo manipis. So, ayan, pag nasobrahan kayo ng bolts, ayan, medyo may biak siya. Buti na lang, konti lang. So, yan na talaga yung kanyang biak yung una pa. So, buti naman, hindi siya lumalaki. Okay? So, after 1,000 kilometers, hindi ko lang alam soon. Parang hindi siya lumalaki. So, sa kabila din, merong konti. So, ayan, nasobrahan ko din ng higpit sa akin. Sariling kasalanan ko na yan. Ito naman butas dito, sariling kasalanan ko din yan. Nalagyan ko ng drill. Kala ko malalagyan ko ng screw dito sa harap. So, hindi na pala. So, ayan. Ano na lang siya? Beauty mark, no? Beauty mark na siya, yung alum, no? Or yung mole, face mole. No, ayan, para may alum siya. So, ayun na siya lahat yung update natin sa 4,000 kilometers, no? So, goods na goods pa din naman siya. Poging-pogi pa din. Wala pa rin akong problema masyado. So, yung mga problema na nakikita ko, solvable naman yun, okay? Wala problema. Goods in running condition naman siya. Bang tumatakbo ako, wala namang problema. Clutch, smooth pa din yung takbo and so on. Mukhang brand new pa din yung takbo, walang problema. Nabiyak naman dyan, so walang problema. Magpapapalit naman ako ng buong body kit. So, alam nyo na yung update ko yung sa body kit na replica. So, coming yun. Galing kay Jezwena soon. So, ginagawa niya pa. So, let him cook lang muna, no? So, ayan. So, hinintay ko lang yun. So, gagawa din ako next video ko is kung ano na lahat ng mga upgrades na nagawa ko nito. Okay? At ano yung mga nagastos ko sa lahat ng buong setup ng motor na to. No? So, gagawin ko yung video na yun before siya lalagyan yung body kit ni Jezwena para kasi yun, medyo malaki-laking budget yun. So, para at least alam niyo yung budget na nagasto ko before yung buong body kit na yun. No? At so, kung curious naman kayo sa aking mga previous video na series na to na every 1,000 kilometers, pwede nyo i-click to yung previous video para alam nyo yung mga updates sa motor na to. And if na-enjoy nyo yung video, don't forget to hit that subscribe button down below. And thank you for watching and ride safe!